Now, for our final speaker, it is my honor to introduce someone whose life and work show us how hope can truly be turned into action. Father Edwin Edu Garrigues is a Catholic priest, environmental advocate, and social activist who has long championed the rights of marginalized communities and the protection of the environment. Ordained in 1993, he served in the local church of Oriental Mindoro, where he initiated land rights advocacy programs for disadvantaged farmers and fisher folks, while also working closely with indigenous Mangyan communities. In recognition of his grassroots environmental work, Father Edu was awarded the prestigious Goldman Environmental Prize in 2012, often referred to as the Green Nobel Prize. He earned his PhD in anthropology from the Asian Social Institute in 2008, focusing on the ecological spirituality of indigenous peoples in Mindoro as a framework for sustainable development and well-being. From 2010 to 2020, he served as Executive Secretary of National Secretariat for Social Action of Caritas Philippines under the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, continuing his mission of promoting social justice, environmental stewardship, and care for vulnerable communities. To discuss about the diocese response from hope to action, please welcome once again Father Edwin Edu Garrigues. Makalikasang hapon po, Father Edwin. Makakalikasang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon. Tutuwa ako makasama si Yeb, ganun din si Sister Bing at saka si David ngayon. Ganun din ang Green Convergence, ang Laudato Si movement. Sabi ni Ma'am Vicky, dasal din natin talagang ating bansang Pilipinas sa mga nangyayari. Talagang mahirap paniwalaan pero nandun lagi ang hope sa kabila ng maraming mga nangyayari ngayon. Okay po, mula sa global context at national context, ang aking pong naisibahagi tungkol naman sa pagsisikap natin locally. Yan. Ang aming pong diocese, we are now a diocese. Ang aming obispo ngayon ay pinakabata sa CBCP, si Bishop Moises Cuevas. Nilagay ko lang po yan kasi minsan lang ako magsuot ng barong. Cute lang nakita ko lang. I'm now the Director of Social Action Center of Calapan. Before, salamat kay si Sir Bing sa maraming mga memories ng GCCM at saka ng NASA. Ang karanasan ko po, sabi ni Sister Bing, cultural revolution ay nangyayari siguro sa local. Kaya this is what I'm going to share. Ano yung mga pagkilos na nangyayari sa diocese, sa grassroots. Alam naman natin, hindi ko na po ito uulitin, globally, number one tayo nangunguna lagi. Out of many, many countries, we are most at risk dahil sa ating climate vulnerability. Ng ating, sa data natin, yung fossil fuel, 88% ang contribution nito sa energy mix. At yung heavy reliance natin sa coal and oil for electricity, ang nagbibigay ng problema sa atin sa laki ng kanilang carbon footprint. Slide. Sa Laudato Si, I just go very quickly with the slides. Yung global warming ay nagiging dahilan, dulot nito ng concentration of greenhouse gases. And lalo itong lumalala dahil sa isang uri ng development based on in the intensive use of fossil fuel. Kaya yung paggamit ng fossil fuel ay isang napakalaking problema na ito po ay nasa turo din ng Laudato Si ni Pope Francis. Kaya sa pagunita natin ng Laudato Si, mahalaga na makita paano ba tayo tumutugon sa problema na ito. Lagi po namin ito yung aming battle cry nanggaling sa Laudato Si number 165. Kinakailangang palitan ang fossil fuel. Lalo tigit ngayon, isinusulong na naman nila ang coal. It needs to be progressively replaced without delay. So ito yung legacy ni Pope Francis na nais nating tuntungan, pagbatayan. At hindi lang
moral exhortation. Ang gusto natin ay makita yung public action, paano to ginagawa. Dahil sabi ni Pope, global solution is running out. Kinakailangan, we need to be more decisive. Let us act now. Pagkilos po yung kinakailangan, from hope to action. Kaya yung hope actually in the climate in the context of climate emergency, nabanggit ni Sister Bing nandun na sa unang pastoral letter ng Catholic Bishops Conference. I was still in NASA when we drafted this document. Next, please. Number 7 sa agenda, we need to transition to safe, clean, and affordable energy. Solar power, support the use of solar power. Ano to natin ginagawa? Yun po yung hamon sa bawat diocese at hindi lamang siguro sa diocese, kundi sa mga naniniwala sa na ang problema nga ay dulot nitong fossil fuel. Ang ating global warming ay isang malaking problema. Paano natin binibigyan ng solusyon? Pagbalik ko po ng Mindoro, nagsimula na sa mga ganitong klaseng advocacy, mga pag-uusap, mga forum. Next po, 2020, simula pa. Maraming mga pag-uusap sa pamumuno ng aming obispo sa bahagi ng simbahan ng napakamahal na kuryente. So, since then, 2024, 2025, tuloy-tuloy yung maraming mga pagpupulong, mga forum tungkol sa problemang ito. At until finally, nag-eksperimento kami sa isang pilot project, Mindoro Green Energy, na napakaliit at kulang na kulang. Pero kahit pa paano, isang paraan ng pagtugon. We did it with UNDP and WIGIN. 7 parishes, 5 LGUs na napakaliit lang ng megawatt. Pero sa maliit, doon naman nagsisimula ang lahat. Partnership with LGU dahil ang ating advocacy hindi lang po sa simbahan, kundi sa iba't iba pa mga partners. Civil society, lalo tigit sa LGU. Ito lang, ganun din sa mga katutubo. Ito po yung kanilang tugdaan center sa kanilang gawaan ng concentrated calamansi na laging nababrown out kaya laging nasisira ang kanilang calamansi. At sa mga lugar na walang kuryente, kagaya ng mga pamayan ng katutubo, sa mga mangyan na unang mga tao dito sa Mindoro. Ito po sa bahagi ng Halcon na hindi talaga napupuntahan at wala silang kuryente talaga. Next po. So sinisikap nating marating ang mga hindi nararating ng kuryente. At ganun din yung kanilang mga kabuhayan, kagaya halimbawa ng hindi naman po ito sa simbahan lang, kasama namin pa rin mga CSOs, Sikat Foundation, sa bahaging ito ng Hanunoo sa Mansalay, sa dulo ng Mindoro. Ganon din sa mga emergency response, ginagamit din po namin ang solar para lalo tigit sa kabuhayan. Ito po yung ginamit sa fault racing project ng mga pamayanan na naapektuhan ng oil spill. Nasimula na ang lahat ng project na yan pero napakaliit pa rin ng aming nararating. Pero tuloy-tuloy pa rin ang problema at kawalan ng sapat na kuryente at ganoon din ang napakamahal na kuryente. The crisis we cannot normalize, sabi namin. Ayun, ito po yung kalagayan. Ito kahapon lang po to nasa Facebook. Yung rotating brownout, lagi na pong brownout ngayon sa Mindoro. At inaasahan pa sa mga darating na araw dahil sa magtatag-init ngayong Mayon. Kasabay hindi lamang brownout, kundi maraming iba't iba pang problema. Ngayon darating na El Nino, mataas na kuryente, at iba pa pang kasabay na problema ng kawalan at kakulangan ng kuryente. Hindi lang naman ito po sa amin nangyayari. Kahit sa kayo sa Maynila, apektado ng napakataas na singil ng kuryente. Lalo tigit ngayon sa issue ng Meralco. Ano yung ugat ng problema? Yun ang mahalagang, kaya kasi nga nasanay tayo, tinuruan lagi na alamin ang ugat ng problema at alam natin yun, lalo tigit sa panawagan ng Laudato Si. Ang problema ay yung lalawigan at siguro kahit sa ang pamanlugar ay laging red alert ang status dahil sa kulang daw ang supply di umano. Kaya nga laging naka red alert. Ito pinangyari lalo tigit nung
nakaraang dumating ang giyera, lalo nang nawala ng dahil kulang din ng supply ng ating diesel na nagmumula at inaangkat sa ibang bansa. Kaya laging constant red alert. Sa bahagi po ng aming lalawigan, kami ang may pinakamataas na presyo ng kuryente. Umaabot sa 14.21 per kilowatt hour. Kaya hindi lang mahal, kundi lagi pang brownout at marumi pa. At pero kung ating titingnan, kasi gumagamit din po kami ng maliit na bahagi ng hydro, yung mga renewable energy sources, kung tutuusin, ang pinakamura, 5.97 pinakamataas. Pero kumpara mo yan sa oil-based na ginagamit pa yung emergency power supply agreement, ganon kalaki, 490 o 125 o 109, kumpara mo sa 5.90. Hindi po ba ganun? Dito pa lang sa data na ito, makikita natin bakit hirap na hirap ang mga tao. Bakit ang mahal-mahal ng kuryente? Kasi hindi natin ginagamit ang renewable energy. At tayo ay nagtitiis sa fossil fuel, oil-based, at ginagamit pa rin natin yung lagi nag-a-appeal sa EPSA dahil nga sa maraming sunod-sunod na brownout. So yan po yung kalagayan ng Mindoro. Kaya nga, sa diwan ng Laudato Si, ano yung solusyon? Ay di kinakailangang ating, yung ayon sa panawagan ni Pope Francis, itaguyod ang renewable energy system. At kinakailangan pinagagalingan ng kuryente ay diverse. Kasi kung panahon ng, gumawa po kami ng, yung lagi kasi sinisisi dahil daw ang renewable energy ay hindi daw siya reliable. Kaya naman siyang iplano dahil halimbawa kahit po dito sa amin, alam mo naman kung kailan magtatag-init. Pero ang mahalaga din po ay yung RE diversification, hindi lamang solar, mayroon din po kaming wind at hydro din. Kaya, pero sa bahagi ng pwedeng magawa sa mga communities ay we prefer solar. Hindi solar farm, kundi solar roofing. Kami po sa Mindoro, meron kaming festival na tinatawag na Pandanggitab. Ito po'y sayaw sa ilaw, sayaw sa liwanag. Yung paradox, sa liwanag daw ng Mindoro, pero napakadilim naman ng lalawigan. Gumawa po kami ng pag-aaral. Ito na nga ginamit namin yung Pandanggitab, scooping paper on island power landscape. At dito natin makikita na hindi dapat kulangin yung kuryente dahil sa totoo lang ay napakarami nating renewable energy dito sa Mindoro. Bakit nagkukulang? Hindi lang natin ginagamit sa bahagi ng ginawang research. Ang demand lang po, peak demand namin dito, yung maabot lang ng 36 kilowatt per hour. Pero kung makikita natin sa ginawang pag-aaral, per hour, hindi kilowatt per hour, peak demand ang 36 kilowatt. Pero umaabot yung potential niya, sabi ng Climate Analytics, umaabot ng 347 yung wind at saka solar. So napakalaki ng potential kahit nga po Luzon, pwede namin bigyan ng kuryente kung tutuusin sa laking ito. Itong pinakamababang forecast, 108 na nga, o dito yung solar and wind sa pag-aaral ng CRES, sabihin na natin ay 100 pa rin. Napakataas ng kanyang potential, identified potential ng renewable energy, samantalang sinasabi na nagkukulang. Ang mahalaga lang, magawa ng paraan para to access at to gamitin yung dahil nandiyan lang yon. Ang problema natin ay, at hindi ko alam kung bakit mas pinipili yung fossil fuel kaysa sa renewable. At sabi nga natin, moral imperative po ito yung energy transition. Sabi ni Pope Francis sa kanyang encyclical na Laudato Si. Yung justice and dignity, hindi po ito luxury. At yun nga, the cry of the earth is the cry of the poor. Yung mahigit na nagsasuffer dito ay yung mga mahihirap. At ang kalikasan, ganun din. Kasi ang Verde Island Passage, sa isa pa rin malaking issue namin tinututukan ay doon nanduroon ito yung center of marine biodiversity, marine biodiversity
pero nasisira dahil sa dami ng mga gas-fired power plant sa kanyang paligid. Kasi hindi tayo gumagamit ng solar. Ayun, kaya ng solar at ng renewables. Hindi ganoon kalaki ang paggamit. Kaya nga pinanganak po ang kilusan ng tawag namin ay Renew Mindoro, RE in capital, ibig sabihin Renewable Energy. At ito po yung pinamumunuan ng simbahan. Pero hindi lang simbahan Katoliko, kasama din po namin dyan ng iba't ibang mga grupo at sektor. At hindi lamang simbahan bilang isang reliyosong samahan, kundi bukas siya sa lahat ng mga nagnanais makiisa sa paglutas ng problema. Kasama nasa academe at iba pang mga ah, grupo. Kaya yung Renew Mindoro campaign ay nanais nito na to renew the energy system, to shift from costly and polluting fuels to sustainable, locally available, renewable. Ang aming choice ay solar roofing, solar rooftop, uh, hindi solar farm. At we also do advocacy with the LGUs in terms of policy, kasama ng provincial government, to renew governance power and energy systems by promoting transparency, even with the accountability, not only with the government, but with the electric cooperatives. And to renew the spirit of our province in the call for mura, maasahan at malinis na kuryente. Pero hindi lang po ito kampanya at forum. Ito, paano natin ito gagawin? From hope to action. So, ito na yung implementation. So, we take the lead, the diocese. Sabi kasi ng obispo, namin na nating forum. Lagi na lang tayong usap ng usap. Ay, wala naman tayong ginagawa. Let us walk the talk. So, we try to lead the energy transition with almost 200 kilowatt power solar power system installed in just 6 months from January or December, if I remember right. Ang target po ay to solarize the entire diocese. Magsimula tayo sa school at saka sa lahat ng mga parokya. So, magsimula na po yan. Pero syempre, hindi natin kalilimutan yung mga nasa laylayan ng lipunan. Kaya kasabay po nito, mayroon din tayong mga proyekto dahil ako din po ay nagtatrabaho sa mga katutubo para sa mga katutubong mangyan. Iba po doon kasi magsosolar ka sa bubong ng katutubo ang hirap. Isang malaking challenge sa amin yan. Ginawa po namin yung Renewable Energy Transition Development Plan. Ito'y para sa 26 and 728 3-year plan para sa Bicariato. So, ang unang pilot area ng parish, dahil po ako nasa isang malaking parokya, mismong aking parokya. Ito po ay sa lugar ng aming simbahan. Makikita niyo. At ito'y kaugnay din do sa 10 million solar challenge na inulunsad noon. Ako po'y bahagi din ng seed. Ang kantyaw ko sa kanila, ang taas ng ating pangarap, ay kaya ba natin yan? O ano naman yung ating ginagawa? So, walk the talk, sabi nga ng aming obispo. Paano natin gagawin yan? Parang hype lang ba yan? O sige, gawin natin. Ah, Kaya ito po, hindi ko na isa-isahin. Gumawa kami ng energy transition plan para sa diocese with a goal and objectives. Yan, hindi na natin iisa-isahin yan. Ang una namin pilot site, sabi ko nga po yung sarili kong parish, 12 kilowatt rooftop solar. Ang cost po nito ay 590,000. Nagmahal ngayon dahil sa gera. Pero makikita nyo, bagamat mayroon kang cash out, pero sinasabi ng iba, paano kayong hindi makakapagbigay ng ganyang kalaking pera kagad? Mayroon pong solusyon. Nagkataon lang na mayroong saving ang parish, kaya kaya namin magbigay. Yung namang mga wala, pwede rin na magkaroon, kahit nga po ang mga mangyan. Nagbabayad po sila ngayon ng 100 pesos per month. So mayroon pong financial scheme din para kahit yung mga mahihirap ay magkaroon din ng solar. So naitayo po ito sa kanila. Bawat bahay may solar. Hindi nga lang ganun kalaki kagaya ng ginagamit sa parokya. Pero ito po yung 37 houses. Ito yung mga pilot sites. Ito po yun, yung kinakabitan ito sa taas. Yun lang po yung mga susunod na strategiya ng plano. Paano namin mas palalawakin mula sa pilot project na to. Kung paano namin mararating yung iba pa mga parokya.
At ito po ay kaugnay sa pagdiriwang namin ng 75th anniversary ng Vicariate. At ganun din sa pagdiriwang din sa pagsunod din sa diwa ng Laudato Si. Sabi nga po ng obispo, hindi na tayo mag-week long celebration kasi ginagawa na natin to sa bahagi nito. So by 2026, ito po yung expansion to other dioceses and other off-grid Mangyan communities. We are partnering with SEED. Sikat Foundation is independently doing its work. Yung local NGOs at ganoon din po ang mga LGUs. Meron din kaming mga ah, ah, iba pang mga yung financial ah, programs namin o financing scheme, mamaya ko po ipipresenta dahil katulong din namin ibang mga bangko para to make it feasible. Ayun, by 27 onwards, mainstreaming na lang yan. Integration sa uh, pastoral planning at ganun din sa policy engagement with the NGO. Tuloy-tuloy naman po yan. Yan. Ito po yung path ng Renew Mindoro. Just recently, we conducted a Mindoro Fair, Renewable Energy Fair. Nagkaroon na rin ng implement ng diocesan energy transition roadmap. Ito yung mga gagawin pa, solar skills training. Mayroon na po kaming network ng RE developers na we gather them together at ng mga financing institutions para mas talaga maging posible lalo tigit kung sinasabing mahal. Starting next month, we will do the caravan municipal level para po kung mayroong provincial, ginawa namin na investment summit, may gagawin din po kaming per municipal para to promote RE sa bahagi din ng LGU at ng RE ordinances. At yun, para lang makita natin, ito po yung case at point kaya lahat ngayon ay gusto na magpa-solar, kinakailangan may pilot. Sa sarili ko po itong parokya, ang average consumption po namin buwan-buwan ay 13,000 per month. Yung aming system na ikinabit ay ang cost niya ay 590,000 para sa 12 kilowatt system. Kaya pong bayaran yan kung kami nangutang ng 45 months o 4 na taon may bawi ang mayroong return of investment at sa amin na yung system. So kung may pera ka rin lang na ayaw mo na magpa-interest pa at ayaw mo na mangutang, pwede to. Pero yung laging tanong, mabuti kayo at may malaking savings. Pero ito po yung sa mga susunod yung kung gusto mo ng financing, ito naman po ang scheme. Wala tayong dahilan para hindi pumasok dito. Kasi ang next namin sinasabi ay pwede naman dahil sa mahal nga ng kuryente, ang bayaran mo lang what your present savings in your electricity consumption. Just pay what you are paying to Ormeco monthly. So ano ang computation nun? Yung monthly bill mo, halimbawa monthly sa amin na average si 13, pag nung aming may kabitan solar, naging 1.5 na lang siya. So sabihin natin 1,000 kasi yung computation dito. So kung may saving ka na 12,000, yun lang yung ibabayad mo. So you are not paying extra as to what you are already paying to the electrical cooperative. And we can do that through financing scheme. At humingi po kami ng mga tulong sa mga bangko. Nakipag-negotiate kami if we will be doing this sa mga walang may bayad o gusto nila ay utang, bigyan nyo kami ng interest na mababa. At mayroon daw batas sa Bangko Sentral ng Pilipinas na nagsasabi na yung mga bangko ay hihikayatin na magbigay ng ganitong klaseng tulong sa RE. Sa yung magandang balita. So, andito yung mga, ito. We have our financing institutions partner like Pag-ibig, like GSIS. May mga window po sila, lalatingit government workers. Bank of the Philippines Island, Rural Bank of Socorro, yung mga rural banks. At ganun din po yung, ito naman po yung mga partners namin sa renewable energy. Ito yung mga installers. So, at hindi lang ito para sa mga individual households.
Bahagi din po nito ang mga kooperatiba. Bakit? Kasi yung sa solar irrigation, kailangan po lalo sa panahon ng tag-init. At iba pa mang mga pangangailangan sa kanilang mga centers at ganun din sa financing. Kasi mismong mga kooperatiba ang magpapautang para sa kanilang mga miyembro. At isa pa rin hindi namin na partner pang FSSI na pwede naming idikit din ng mga kooperatiba para sa financing. So, ito po lahat ng ito ay para gawing posible na hindi lamang drawing. So, mayroon kang plano, mayroon kang group of installers, mayroon kang financial institutions, mayroon kang mekanismo kung paano gagawin at yun na nga po, ito na nga po yung resulta. So from January, ito po mula sa aming parokya, this is my parish in Victoria, Good Shepherd, this is my own parish. Biga, Calapan, na ito eh. St. Augustine, Pinamalayan, St. Isidore, Pinamalayan also. St. Paul Chaplaincy, Pinamalayan. Yan, Bungabong, Oriental Mindoro, Mansalay, sa mga pinakandulo rin ng Mindoro. More to come. Ang target po ngayon po ay huminto lang kami kasi the problem is nag-hoard ngayon dahil sa gera. Kaya yung availability ng supply ay nagsasuffer kasi hino-hoard ng mga inchik. Gustong pamahalin yung, yung supply. Direct po sa China yung mga suppliers, mayroon daw Big Four na humaharang. Kaya ngayon yung supply nila walang makunan kaya nag-slow down muna kami. Tapos yung mumamahal din. Kaya ang advice sa amin, ah, hinay-hinay muna, slow down kasi babalik din naman niya sa normal. Kataon lang na nagsasamantala dahil sa gera. Ito po yung ginawa naming investment summit just recently. So ito po yung mga partners namin, the CSOs, communities, academe, mga kooperatiba, at yun makikita nyo dito sa left side picture. Lahat po yan ng mga government officials namin. Ang dalawa naming congressman with the governors, the representative, and with the bishop. Kaya yung sa mga darating na buwan naman ay per municipal naman po kami. So, this initiative is being inspired and led also by our Bishop Moy Cuevas, in partnership also with Center for Energy, Ecology and Development, SEED. So, ito po yung ginawa naming investment summit just recently. At the bottom right side, ito po yung mga financing institutions like Land Bank and Philippine Bank for Country Bank something, and then Tara, and then the other financing rural banks in the province. Sila yung sa bahagi ng financing at nag-bargain kami na 7 to 10% per annum para hindi ganun kalaki. Kaya naman. At yun nga, pay only what you pay to Ormeco. Yun ang aming strategy. So ito po, nagkaroon din kami ng kasabay nitong Energy Summit. We have this exhibit sa mall. Sa mall po ito ng Mindoro. So, to drumbeat yung interest ng mga tao at yung interest nila sa kasi lagi sinasabi mahal. Sabi namin, hindi po, kaya natin yan. At nakakatulong tayo, hindi lang kundi sa ating nasisirang kalikasan. So hindi lang po yun yung isang bagay na nais nating umulat, hindi lang nagtitipid kundi we are addressing the climate emergency dahil nasisira ang ating daigdig dahil sa sobrang paggamit ng mga fossil fuel. At tayo bahagi ito ng ating Christian responsibility. And then we intend to we also will already launch this the Verde Island Renewable Energy Fund. Ito po isang challenge at ang nais namin ay the Mindoro Initiative ay pwede rin palawakin sa mga areas within Verde Island Passage, sa mga dioceses pa na nasasakop ang Verde Island Passage. Very symbolic kasi kailangan yung renewable energy dahil nasisira ang Verde Island dahil sa fossil gas at itong mga fossil terminal dito sa Verde Island Passage ng Batangas. Kaya anong tugon mo? Marami po kami mga isinampang kaso, etc. Pero
kinakailangan din yung sa community level at sa mismong pagkilos, paano natin hindi lang advocacy, hindi lamang campaign, kundi mismong pagbibigay ng solusyon na nakakatulong pa sa mga communities. At kailangan natin ng pondo para dito. Kaya bahagi po ito ng aming mga susunod pang mga gagawin to bring this initiative to other dioceses as well to expand. Ayan, yan po yung objective ng Verde Island Passage Energy Transition Fund. Marami pong salamat. Okay, thank you very much, Father Edu, for sharing your diocese's initiatives. Naku, napakaganda po ng activities ng Diocese of Calapan sa Oriental Mindoro para sa ating mga churches, indigenous communities, at iba pang crisis-affected communities sa province, no? Just to share, I do have acquaintances who live in Mindoro po, and talagang talamak nga raw po ang power and electricity issues sa area, and matagal na nga raw po itong ina-appeal ng residents, and we hope ma-echo talaga itong Renew Mindoro campaign, no, na napaka-holistic na campaign to influence concrete and pro-people solutions nationwide na rin, in light of course of the just transition, lalo na po ngayon na we are reaching extreme heat indices. Talagang from hope to action po ang inyong mga ipinakita. So thank you, Father Edu, and the whole Diocese of Calapan for your dedication to your communities and the